Sa mga issue at balita, kasama si Kuya Angelo. Tuluan, ganap ng 2 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Binati ng Office of the President si Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na nagdiwang ng kanyang 100th birthday ngayong araw. Binigyan ng pagkilala ng OP ang serbisyo ni Enrile sa bansa at nagsilbi itong inspirasyon sa lahat. Matatandaan na si Enrile ang nagsilbing Defense Minister ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa ilalim ng deklarasyon ng martial law noong 1972. Pero ginampanan ni Enrile ang isang mahalagang papel ng 1986 EDSA Revolution na nauwi naman para mapatalsik si Marcos Sr. Nitong July 2022, itinalaga si Enrile ni Pangulong Bongbong Marcos bilang kanyang legal counsel. Samantala, isa pong magandang balita naman sa lahat ng ating mga kababayan sapagkat sasagutin na po ng PhilHealth ang kalahati ng hospitalization payment o yung billing ng mga miyembro nito at libre na ang diagnostic exam matapos imungkahi ito ni House Speaker Martin Romualdez sa kanila. Sa hearing ng Committee on Health, pumayag po ang mga opisyales sa hiling ni Romualdez at pag-aralan na ng board ng PhilHealth ang mechanics ng bagong programa at kung kailan ito sisimulan. Umaasa si Romualdez na gagawin nila ito sa lalong madaling panahon dahil matagal na itong hiling ng ating mga kababayan. At ayon naman kay PhilHealth CEO Emmanuel Ledesma Jr. na todo suporta sila sa hiling ni Romualdez na pagbutihin sa serbisyo at dagdagan ang mga benepisyo para sa mga pasyente at palawakin ng husto ang kanilang serbisyo ng ilang taong hindi nagbabago. Sa kabilang dako naman, hindi pa nagagalaw at ginagamit ang pondo ng AKAP o ang ayuda para sa kapos ang kita para sa People's Initiative na isinusulong sa charter chains. Sagot ito ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Siya po ang chairman ng House Committee on Appropriations sa bintang ni Senador Amy Marcos. Sa aligasyon ni Senator Amy, nagagamit umano ang pondo ng AKAP para sa PI bilang forma ng ayuda kapalit ng pangangalap ng pirma. Nilinaw ni Ko, ang pondo ng AKAP na 50 bilyong piso na alokasyon mula sa 2024 national budget ay nakalaan sa near poor at low income na mga pamilyang Pilipino at hindi anya ito para sa tiyatsa. Samantala, alamin po natin ang report mula kay RH27. Ito po ay follow-up sa sinasabing nadamay daw po sa sunog ang bahay ni PCO Secretary Cheloy Garapil sa Quezon City. Detalye, ibalita mo, Noche Kakas. Yes, Andy. Iniimbestigahan ng Quezon City Bureau of Fire Protection itong sunog na sumiklab dito sa Capitol Estate 1 Batasan Hills sa Quezon City. Hindi pa rin tukoy, Andy, yung kabuuang bilang na bahay ang nasunog, pero yung isang bahay dito ay nadamay, yung bahay na pag-aari ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garapil. So ayon nga kay Secretary Garapil, wala siyang naigtas, pero yung kanyang buong pamilya ay ligtas
na yung mga kagamitan, wala siyang nailigtas, tanging yung kanyang suot lamang daw ang kanyang dala-dala. So sa ngayon ay kontrolado na rin itong sunog na umabot sa first alarm at sinisika pa rin na maapula itong sunog at hindi pa tukoy kung kung magkano yung halaga at dahilan ng sunog dito sa Capitol Estate 1 sa Barangay Batasan Hills, Lungsod, Quezon. Ulat ko na sa Pilipinas, DCRH, ako sinatika tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat sa RH27 Noche Kakas. Samantala, nagsagawa ng kilos protesta ang mga healthcare worker mula sa publiko at pribadong hospital ngayong araw ng mga puso. Sa pangunguna ng Alliance of Filipino Workers, sama-sama silang nagtungo sa tanggapan ng Department of Health sa Rizal Avenue sa Santa Cruz, Maynila. Kabilang sa kanilang panawagan ang hindi pa nila natatanggap na health emergency allowance para sa mga frontliners noong COVID-19 pandemic. Pinagbibitiw din nila sa pwesto si Health Secretary Ted Herbosa dahil wala umano siyang nagagawa para sa kapakanan ng mga health worker. Mula sa DZRH News Center, ako po si Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oras sa buong kapuluan, 5 minuto. Makalipas ang alas 12 ng hating gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Inaasahan isang kilalang hotel chain sa Pasig City na daragsain sila ng mga customer ngayong pagdiriwang ng araw ng mga puso. Para makabawi ng kita, sinasamantala umano ng Victoria Court ang dagsa ng kanilang mga customer ngayong Valentine sa pamagitan ng mas mataas na room rates. Ayon sa pamunuan ng nasabing hotel, ramdam pa umano nila ang epekto ng pandemya sa kabila ng pagluluwag ng restriction. Samantala, namahagi naman sila ng libreng cake sa mga magsing irog na nagche-check-in ngayon na Valentine's Day. Samantala, sinuportahan ni PhilHealth CEO Emmanuel Ledesma Jr. ang hiling ni Speaker Martin Romualdez na sagutin ng PhilHealth ang kalahati ng kanilang medical bill ng pasyente. Sang-ayon din ng CEO sa plano ni Speaker Romualdez na palawakin ng husto ang serbisyo ng PhilHealth na mabawasan ang gastos ng mga Pilipino tulad ng pag-ako sa pagbabayad sa mga early detection at diagnostic exams ng mga Pilipino taon-taon tulad ng X-ray, mammograph at HPV vaccine para maiwasan ang cancer at mga nakamamatay na sakit. Itinaas din ng PhilHealth ang mga benepisyo para sa may malubhang kaso ng pneumonia, biglaang ischemic stroke at biglaang hemorrhagic stroke ng mahigit 100% para mabawasan ang gastos ng mga Pilipino. Sa panig naman ni VP PhilHealth Elidinio Santos, sinabi nito na todo suporta sa utos ni Speaker Romualdez na palawakin at pagandahin ang mga benepisyo para sa mga pasyente. Hindi lamang ito tungkol sa pagdaragdag ng saklaw kundi pati na rin sa pagtiyak na ang kanilang ginagastos ay direktang makabubuti sa kalusugan at kagalingan ng mga Pilipino.
Samantala, alamin po natin ang follow-up report kaugnay po sa sunog na naganap dito sa Quezon City. Detalye, ibalita mo anoche, Kakas. Andy, napula na ang sunog na sumiklaba dito sa New Capitol Estate 1, Batasan Hills sa Quezon City. 10:44 kanina, Andy, idineklarang fire out ng Quezon City Bureau of Fire Protection. Dalawang bahay ang nasunog, kabilang na ang bahay ni Presidential Communications Office Secretary Keloy Garapil, habang isa pang bahay ang partially damaged. Sumiklab ang sunog 8:38 kagabi na tumagal ng halos 2 oras. Umabot sa unang alarmang sunog na may isang Korean national na si Dahaw Hu, 68 anyos, ang lalaki ang naitalang sugatan sa insidente. Tansya ng Quezon City Bureau of Fire Protection, nasa 7 milyong pisong halaga ang napinsalang ari-arian. Inimbestigahan pa sa ngayon ang sanhi ng fire incident. Yan ang follow-up report mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Nachika Kasul, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa bisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, nagkasapo ng clearing operation ang Metropolitan Manila Development Authority sa lungsod ng Maynila ngayong araw ng mga puso. Target na operasyon ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa gilid ng mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes. Bukod dito, kasama rin ang mga bahay at tindahang sinakop na ang gilid ng kalsada na nauna nang inirereklamo noon sa tanggapan ng Manila LGU. Pero dahil Valentine's Day ngayon, bukod sa violation ticket, binigyan din ng rosas ang mga motorista na nahuli sa operasyon. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga balita. Sa buong kapuluan, 1 minuto makalipas ang 1:00. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Isinusulong ngayon sa Senado ang pagkakaroon ng mas mabigat na parusa sa mga nagmamaneho ng lasing. Sa inihaing Senate Bill number 2546 ni Senator Rapi Tulfo, binigyan diin na sa kabila ng pagkakaroon ng batas para dito, marami pa rin naitatalang kaso ng drug driving sa bansa. Ayon sa Land Transportation Office, aabot sa 353 na aksidente ang naitala noong taong 2022 kung saan positibo sa alcohol intoxication ang naturang driver. Sa panukalan ni Tulfo, itataas sa kalahati hanggang 1 milyong piso ang multa kapag nagresulta ang drunk driving sa homicide at sususpindihin din ang lisensya sa loob ng 2 taon. Binigyang halimbawa ni Tulfo ang insidente noong Nobyembre na nakaraang taon nang makapagpiyansa lamang ng 120,000 pesos ang isang kinasuhan driver matapos bumangga ang minamaneho na pick-up sa 3 sasakyan na ikinamatay ng 5 katao. Samantala, 4 katao na umano'y drug pusher timbog sa bypass operation sa Taguig City. Detalye, ibalita mo, RH27 Noche Kakas. Andy, arestado ang isang high-value individual at 3 iba pa
sa pagtutulak ng iligal na droga sa lungsod ng Taguig. Kinilala mga naaresto na sina alias Borong, Bon alias Sara at alias Judaya. Target sa operasyon si Borong na umano'y notorious sa pagbebenta ng droga sa Reyes Street, Road 3, Purok 3 ng Barangay New Lower Bikutan sa nabanggit na siyudad. Nasabat sa bypass operation ang nasa 100 grams ng pinaghinalaang shabu na aabot naman sa 680,000 pesos. Marap naman ngayon ng mga suspect sa reklamong may kinalaman sa illegal drugs. Mula sa Kadalanan sa Pilipinas, DCRA. Ako si Nachika Kastig, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Samantala, nakahanda na ang relocation site para sa mga biktima ng landslide sa Davao de Oro. Ito ay ayon sa MGB at Davao de Oro Provincial Government matapos humiling ang DepEd na hanggang 15 araw na lamang ang maaring manatili ang mga evacuees sa mga eskwelahan. Pinuntahan ng inspeksyon na rin ni Governor Dorothy Gonzaga ang dalawang site para masiguro na maaring tayuan ng komunidad ang naturang lugar. Samantala, hindi lahat ng evacuees ay maaring manirahan sa naturang relocation site dahil ang mga lubhang nasiraan lamang ng bahay mula sa Barangay Masara ang maaaring manirahan doon. Dinipensahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o ang AKAP matapos na iugnay ito sa kontrobersyal na People's Initiative. Ayon kay Gatchalian, walang kahit isang sentimo sa AKAP sa ilalim ng 2024 national budget ang nagastos ng DSWD. Ito ay dahil pinaplansya pa niya ang guidelines upang matiyak na maging maayos ang pagpapatupad ng programa. O narito, kinuwestiyon na ilang senador ang tungkol sa 26.7 bilyong pisong AKAP funds matapos na ilink ni Senator Amy Marcos ang bagong social aid program sa People's Initiative. Mula sa DCRH News Center, ako naman, Andy Verde, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. RH